Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So ngayon, dito naman tayo sa abstract. Marami ito sinisend sa isa sa ating mga followers sa ating FB page. So sinisend niya ito at ating sasagutan. Yung iba lang kasi itong mga to meron na tayo sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Paano ba hanapin yan siya? Kung ano yung tanong, kung merong tanong dyan, or ganito, ang isulat nyo lang ay abstract. And then, idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out nyo ba yung dati na nating mga na-upload na mga videos. So, marami yan sila. So, anyway, ito namang mga 10 item naman ito. So, ito yung sagutan natin sa videong ito. Pero kung nanonood kayo sa ating FB page, ang karugtong nito ay abangan nyo sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn or abangan nyo mismo sa comment section yung karugtong nito. Kasi yung number 1 lang ang sagutan natin sa ating FB page. Kapag mga ganito, yung mga abstract, pattern, as in pattern lang ang hanapin natin dito. Number 1, ano naman kaya yung pattern na meron dito? Mukhang madali lang naman. Huwag kayong masyadong mag-overthink. Kasi lalo kayong mamali kapag mag-overthink tayo, lalong magmali tayo dyan. So, anong meron dito? Yung alternate ba? Alternate. Pareho lang yung ka-alternate niya. So, therefore, yung ka-alternate din dito ay dapat pareho lang din. At yan ay nasa letter D. Ganun lang. Next, si number 2. So, isa lang. Idagdag muna natin ito si number 2 sa ating FB page. Dito naman sa number 2, ano kayang pattern na meron dito? Obserbahan na lahat ng yan ay nasa gilid lang. Ito ay nasa baba, tapos nasa gilid, nasa left, and then nasa taas. Anong meron dito? Umikot siya clockwise. Clockwise ba? Ganon. Clockwise. So therefore, hanapin natin yung kasunod. Kung nandito siya sa baba, then clockwise. So nandito na siya sa gilid, clockwise. And then nasa taas na siya, clockwise. Gilid ulit sa right side. Kaya ang sagot dito ay letter C. Now ngayon para sa karugtong, panoorin yung, tingnan nyo sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn or sa comment section kung nanonood kayo sa ating mismong FB page. Next, number 3. Ano naman kaya yung pattern na meron dito sa number 3? Ito ay yung vertical. Then, nag-slant. Horizontal. Ano napapansin nyo? Umikot siya clockwise pero dumaan siya sa corner. Clockwise naman ito. Unlike dito sa number 2, clockwise din siya pero lahat siya nasa gilid lang. Ito naman ay nasa gitna si number 3. Clockwise, nag-include tayo sa corner. So therefore, anong kasunod kapag clockwise? Anong kasunod? Dito naman siya sa gilid, yung sa right lower corner. At dapat yan ay nasa letter D. Ganun lang. Next, number 4. Ano naman kaya yung pattern na meron dito? So, pansinin nyo yung mga dots natin dito. Ang una ay nandito sa gilid, nasa rightmost. Next, nandoon naman ay leftmost pala ito, left. Nasa left siya. And then, pagkatapos, pumunta na siya dito sa pinaka-right. After sa right, going to the left siya. So, nandito naman siya sa pangalawa. From the right going to the left. Therefore, yung pattern natin ay dahan-dahan natin siyang papuntahin doon sa left side. Yung nakatayong mga dots dyan. So, therefore, anong kasunod dyan? Nasa gitna dapat. So, saan ba yung merong gitna? Yung merong gitna. Therefore, kapag hindi gitna, i-eliminate na natin yan. Elimination,
will increase our chance of getting the correct answer at isa din siya sa hindi makakaubos ng oras kasi nga hindi mo na siya balikan na iting-think yung ibang mga ini-eliminate na natin. Meron tayong dalawang natitira. Now, yung mga naka-horizontal na mga dots, going down naman siya, one step going down. So therefore, dapat nasa pinakababa. Kaya ang sagot dito ay letter E. By the way, sa mismong civil service exam, hindi lang yung pang college entrance test, pati na yung civil service exam, mayroon na talagang abstract na kasulat sa kanilang coverage sa exam. So yung mga abstract reasoning naman, meron din yan sa NAPOLCOM, AFSAT. Ano lang man ang hahanapin natin dito, yung pattern na dapat i-guess natin, mag-guess natin yung pattern. Number 5. So, meron tayong dalawang grupo-grupo na mga dots. Tig-tatlo yung mga grupo na mga dots. Tig-tatlo. So, pwede na tayo mag-eliminate para lang kunti na lang yung titingnan natin. Ito kasing si letter B may 4, eliminate na natin yan. Ito naman naka-straight line tapos 4, eliminate na natin yan. So, mayroon na tayong 3. Yan na lang yung tutukan natin. Itong nasa side na ito na 3 na mga dots na nag-together, i-move lang natin once kaya ganito na yung itsura niya. So therefore, ang nangyayari dito sa gilid ay clockwise. Kung i-move din natin once, ito ba? So magiging straight na siya. So therefore, kung i-move din natin once, dapat nasa gitna na siya. Nasa gitna. Ito ba? Nasa gitna. At yan ay nasa letter C. So, wag na natin tingnan yung iba. Mauubos lang yung oras nyo dyan. Anyway, nakuha na natin yung sagot, yung mismong pattern, at yan ay si letter C. Number 6. Ano naman kaya meron dito sa number 6? Dapat halos pareho ganito yung itsura niya kasi consistent naman na ganyan yung itsura. Kapag hindi ganyan, i-eliminate na natin yan siya. So, katulad nitong letter A, eliminate na natin yan. Okay, next. Lahat ng nasa left, tig-4 talaga yung mga dots dyan ba? Lahat ng nasa left ay tig-4. Kapag hindi 4, eliminate na natin yan. So, eliminate na natin to. Ito naman ay eliminate na natin, hindi naman yan 4. Dito naman tayo sa gilid. So, yung gilid, okay, yung gilid ay meron tayong 2. Dito naman naging 3. Basta ang isipin lang natin, malamang yung pangatlo siguro na nandito sa last part. Pero anyway, keep lang natin yan na tag 4 dots lang yung nasa gilid. Yung 2 na to, nag-move tayo ng 1 step going down, paslant tayo. Kaya kung titingnan nyo, na-move talaga siya 1 step. So kung i-move naman ulit natin yan, nandito na yan sa corner. So therefore, kung mag-move ulit tayo, dapat nasa 2 na lang ang nasa corner at yan ay nasa letter C. Kaya ang sagot natin sa number 6 ay itong letter C. Next, number 7. So, ano man yung pattern na nandito, meron tayong 3 nag-together dyan, 3 na nag-together. And then, kung tutuusin, meron tayong 3 straight na 3 dots. Straight na 3 dots. Therefore, hanapin natin yung straight na 3 dots na at the same time, ito namang sa kabila ay straight din siya, pero meron lang isang walang dot. Tapos, dapat straight lang din siya na may isang walang dot. Straight lang din siya na isang walang dot. Kung napapansin nyo, ano ba yung ikot dito? Counterclockwise. So, kung counterclockwise, dapat, ang i-expect natin dito ay dapat ganun na meron ditong yung walang dot na nasa gitna, yung isang skip lang ba. Tapos,
itong red naman ito na naka-line sila lahat, yan ay counterclockwise pa rin. So kapag counterclockwise, dapat nandito yung straight line. Meron ba sa choices? Parang wala. Pero ang meron sa choices na pareho talaga, pareho ba dito, pareho dyan, yan ay nasa letter D. So wag na kayong mag-overthink. Yung iba kasi, isipin nyo ha, ang layo nila, hindi lang yung isa, yung ganito na style ba na tagdalawa, yung nasa gitna, yung ganito, yung straight line na isa lang, straight line na isa lang, straight line, asan na yung straight line na merong isang walang dot, tapos merong tatlo dyan, yung tatlo na dot na magkasunod-sunod, at yan ay nasa letter D. Tatlong dot na magkasunod-sunod, tapos yung isa naman naka-line pa rin, pero mayroong isang box dyan na walang dot. Na-gets nyo ba? Kaya ang sagot dito ay letter D. Pareho lang yan sa mismong given. The rest, hindi yan sila pareho. Number 8. Ano meron dito? Yung mga dots na nasa taas. Pansinin nyo, alternate yan siya. Alternate. Pero nandyan lang din siya. So therefore, kapag alternate, asahan natin na nasa pangalawa yung dot na nandito sa hinahanap natin. Ito ay wala kasi dapat nandyan. Wala siya. Eliminate natin yan. Ito ay present siya. Present. Dito naman ay wala. Eliminate na natin yan. Dito naman ay present. Dito tayo sa pangalawang linya. Yung dot naman dyan ay alternate. Pareho lang din. Nag-alternate pa rin. So therefore, asahan natin na nandyan siya. Ito ba? Nandyan siya. Alternate yung nasa pangalawang linya. So therefore, present siya sa choice B, sa choice C, at sa choice E. Aba, present man siya lahat pala. Now, ito yung pansinin nyo. Na nasa gitna, tatlong dot yan siya, consistent, nakatatlong dot na nasa gitna, naka-line lang siya. At yan ay nasa choice letter B. So therefore, ito na yung sagot dyan, letter B. Pattern. Number 9. Yung mismong dot na nasa right upper, consistent na nandyan siya. So therefore, yan yung hanapin natin sa choices na dapat consistent na nasa right ay nasa left upper siya. Kapag wala, eliminate na natin yan. Yung nasa second line naman, going to the right naman yung dot dyan. One step going to the right. Yung nasa second, one step going to the right. Dapat nasa last part, ito ba? Dapat nasa last part, ang next dyan, going to the right side, one step at a time. So therefore, dapat nasa last part. Dapat nasa last part, eliminate na natin yan. Dapat nandito sa last part, eliminate na natin yan. So itong choice, letter D at letter E, pareho namang nasa last part. Now, yung natitira, ito naman yung titingnan natin, yung mga natitira sa baba. Ito ay vertical, nag-slant, tapos horizontal. Counterclockwise yan siya. Counterclockwise, nadadaan pa mismo sa corner. So, counterclockwise. So, therefore, kung i-counterclockwise natin to, dapat ganyan yung tatlong dot na yan. At yan ay nasa choice, letter D. So, therefore, ito na yung sagot. Number 10. So, ano kaya yung pattern? Yung pattern yung kabisaduhin nyo. Ano kayang pattern na meron dito? Yung nasa left, lahat ng yan ay tig-dalawa-dalawa. Consistent na tig-dalawa. So, therefore, kapag hindi dalawa, eliminate na natin kapag hindi dalawa.
Kapag hindi dalawa, eliminate na natin automatic. Uy, isa lang nang natitira, yan na yung sagot. Huwag na masyado mag-overthink. Tingnan lang din natin yung mga nasa pangalawang line. Tig-tatlo din yan siya. So, tatlo lang din naman yan. Kung marami pang time para i-double check, kung titingnan natin itong dalawang dot na yan, going down siya one step at a time going down. So therefore, dapat nasa last part talaga at yan naman talaga ang nasa letter B. So therefore, yan na yung sagot. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.